They have the opportunity to set the pace. Ngayon, it's Gown Gaming. Tingnan natin kung ano yung pwede nilang gawin as papasok na din tayo dito sa map 3 na 'to. Grabe, muntik na mahahanap pa na 'to ng pitas dito si Rels and they are going to Uy, slow it down. nagpo-push. Agresibo itong Matches to ngayon. And Frey, unang makahanap dito ng first blood. Granada, tinapon sa kanya. Rels with another pick-off. Tuloy-tuloy pa din. Jams, at least isa, 1, 2, 1v4 na lang ang naiwan dito. Jepranks left in a 1v3. Ako po, anong gagawin niya? Pero dun sa may likod, MZ, once again, the side of Matches. Ibang klase rin talaga itong Matches no? Kahit simula pa lang ng round, ipapakita na agad nila yung ganong strat. So, ang dami pa rin talaga nilang bao na pwedeng i-mix and match nila yung mga ganong galaw. Oo kahit papano, kahit alam ng Gown Gaming, nadadali pa din sila. Tignan mo, inulit na naman ang pinaggagawa nito ng Matches. Maagresibo na naman sila. Kumuha ng lupa dito sa A-long side, no? Ayaw nila to ibigay. Laban lang din daw ng laban. Kaya posting na mo ba naman, pwede pa sila makahanap ng lason dito sa connector, sa link side. Pero it is just a slow peak, just playing out for information. Low, Red Life, Jams, Jackban, Rels, Papon Granada, wala nahanap. Freyden, fairly low. Pero, dahil dyan, nag-back na yung mga ibang members dito ng Gown Gaming at iniisip nila, teka lang guys, saan tayo pwede pumesto? Alamin dapat nila yung mga pwesto na katulad nito, the side of Matches and Jefferson with this AWM. Tatamaan itong si Frey sa may paa, pero hindi pa rin mapupuruan or hindi pa rin madadali ng isa sa mga players ng Gaon Gaming. Gaon Gaming again, paano nga ba nila didiskartehan to? Kasi mukhang nag-i-slow and steady play ang ginagawa ngayon nila. And as of now, Matches needs to know where the players are para sa side ng Gaon Gaming. Totoo. Kailangan talaga kasi kung di nila ma-hold to, sila yung madadali. Kaso nga lang, mukhang at any moment, gusto na sila pumasok dito sa site na to eh. Okay, Jams, gamit, AK, wala nahanap. Ay, isang nahanap niya, MZ, nahulog. Pwede na sila dito mag-plant. Jams! Dalawa pa! Muli ang kanyang kukunin. Rels and Lloyd though, with the trade of their own. Ngayon, ano ba? Ano mangyayari dito? The remaining 23 seconds. Slowly but surely daw can really win the races. Jackban nakalap siya sa but the trade off the bat. 1v2 pa rin. Reds na lang ang naiwan dito para side ng Matches. Bomb is finally planted. 9 seconds. And just like that, we get to see Gown Gaming kumuha sila ng isa pang round. Ang kinagandaan kasi on the side of Gaon Gaming is mas nagiging handa ngayon sila sa mga spots na hindi rin handa ang side ng Matches. Knowing Matches, Loy hindi nga nila na-check agad doon, pero A7J hindi rin agad umuubra ngayon. And as of now, Gaon Gaming sinisimulan ito because of the presence na meron itong si Jams. Almost 3K or 3 kills na ngayon para sa kanyang pangalan. Tingnan mo ba naman, maaga na naman sila dito sa B-Side Hotel na sa kanyang kamay na agad kinuha ng Gown Gaming. Maganda ang bilis na pinapakita nila dito. Kaso nga lang, feeling ko mang-iwan lang sila ng insert. Di nila itutuloy ito. And mukhang yun na nga ang mangyayari. Tamang hold lang. Tamang hintayan lang. And ayun na nga, pumasok na sila dito sa B-Side. Nag-iisa lang si Reds. Wala pa siya nahanap na pitas. MZ din, kapag hanap, nahulog na yung dalawang angkor dito sa B-site. And now, C4, mapaplant, flashbang sa mukha. Loy, isa, now, still waiting for the rest. A7J, trying to find, wala mahanap. AK pa din, sa kanyang kamay. Smoke, sa taas pa din. And ayan, papasok na sila. Loy, somehow, is getting another one. And A7J cleans up that round at madedefuse na din yung bomba. Kala ko hindi nila napansin doon si Jam sa may corner, right? Hindi agad nila na-clear at hindi rin natin inasahan that the side of Matches, ready pa rin naman sila to adjust sa mismong mga moment na kung kailangan nila talagang i-adjust yung kanilang mga gameplay. At ngayon, 2-1 score.
this might be a hard time para sa side ng Gaon Gaming dahil dun sa pagkatalo nila na dapat they have the lead, they have the momentum dun sa mga first few rounds na ating nakita. But right now, dun sa may mid side, maganda ata agad yung position ni Loy. Mukhang maganda nga. Yung impormasyon, napakalala. Alam nila na kung may tao man sa mid, malalaman ba or mahanda ba ang Gaon Gaming sa potential set trap na ginawa nila dito sa mid side. Nakita natin dito si Frey nagbabantay yan sa at Jack Van nagbabantay para sa kanyang teammates. Loy nahulog na galing sa kamay ng Gaon Gaming. MJ, kompleto pa sila. Matches ngayon. Gagawa ng magandang himala at pag-asa para sa kanila sa pag-push na ito. Pupunta sa may vent area, may binabalak sila doon sa may tunnel. Pero, Ken, link lang ang babantayan kasi once na pumasok at mag-link in talaga. Pero nandun si Jason, eliminating the name of the player Prey. Pero doon sa may taas, A7J, hindi gaano tumama yung kanyang mga bala. Pero unfortunately, MZ, ito na lang ang matitira at nakukuha pa nila yung sa may likuran na player, which is the side of Jeprax. Ayun. It's too much. And Jason, gamit ng isang popcorn, Gaon Gaming, inequalize na yung scoreline, 2-2. Tuloy-tuloy pa din ang labanan na to. Mas mahigpit naman ngayon. It is a different story from the other matches that I've played out. Ito mas mahigpit din talaga siya. Ngayon, Jams. Sobrang higpit, hindi rin talaga malaman. Katulad dyan, Rels, bumabalik na muli sa kanyang formation or sa kanyang laro. Pero dun sa may likod, hindi daw kakayanin yan ni Jackba dahil may patalon-talon pang nalalaman. Pero ngayon, MJ, ano nga ba ang magiging plano nyo? Dahil ngayon, nag-Gaon Gaming yung nakakuha na magandang break or na-break nila yung lead ng matches. Ngayon, ang matches ulit ang nag-bounce back para makuha yung lead. Nung akala mo yung Gaon Gaming, may lead sila, parang binalik ulit ng matches. Salit-salitan talaga tong dalawang team na to some rounds sa kaagahan. Tingnan mo ba naman yung agresibong push na ginagawa ng mga taga-matches dito sa hotel. Ang lalim na. Is it triple flank ata to, no? So MZ, clearing the corner. Tingnan natin kung gagana itong triple flank na to. Isa, nahanap. AO73, nakahanap din muli. At dahil dyan, pwede na sila umahagal dito. Hold nila. Kailangan talaga nilang hold yan kasi once na mapapasok o mapadaan pa nila yung kalaban nila or makuha yung kill on the side of matches, pwedeng mabaliktad, pwedeng mas mapaganda pa to on the side of Gaon Gaming. Pero Gaon Gaming naman kasi, capitalizing all the resources na meron pa rin sila, 1 minute and 25 seconds, napakahaga pa to para sa kanilang team. Kahit pa paano, kahit tatlo lang kayo dyan sa BL side sa atake, hindi sila lugi. Bakit? Kasi kahit papaano, pagdating sa mismong site, either isa or dalawa lang ang nagbabantay. Imposibleng hindi naka-spread out tong matches. So, since alam mo, kayong just holding it out, no? They need to do it right here. So, ngayon nakita natin dito, Gaon Gaming, slowing it down one more time dito sa mid side. Gusto nila pumasok sa mid. Ilan ba ang kanilang mahanap? Reds nagbabantay dito sa A. Kaso mukhang gustong B-site ang gagawin dito ng Gaon Gaming. Sana alam ng mga tao na naka-hold dito sa B-site. Alam nila na may tao. Ayan na, spotted out. Granada tinapon, isa nahanap. Next line of business, 7J. Isa lang ang kanyang nakuha. Well, dalawa ang kanyang nakuha. It's now down to a 1v2. Si Frey. Yay! Nako, Jack Ban, isa nahanap niya. But still on a 1v1. Jack Ban, Frey, sino mananalo? 10 seconds na lang. Kailangan niya to i-plant. Kailangan na niya to i-plant. Kasi 5 seconds na lang ang naiwan dito. There it is. Nahulog. And it's now a retake for Frey. And Frey ang magwawagi dyan, Matt Jess. Dalawa na ang agwat dito sa first half.
Not just with that good and the risky play from the side of Ray. Kala natin that the side of Jackman, makakapulot sana siya doon ng M4. But again, parang hindi ata agad nakapag-react with that good initiate fight coming here on the side of Ray. Isa rin siya sa mga kailangan bantayan at alamin yung weakness point dahil andun na naman na push ang side ng MJ dito. Pero parang may iniiwasan nata ngayon sila. Matt Jess, ever the aggressive defensive players, no? Lalim na. MZ, nakuha. Jack Van, gulat na may kasama siya dyan. And double flank pa rin to. So, di atin nila na malalaman na may isa pang tao at ang pangalan niya si Loy. Hulog na ang mga member ng Gown Gaming dahil dyan. Suddenly, 2v4. Mahirap to kunin. It's just very, very difficult. Especially pag nagkukulang ka ng utility. Ang dami agad kasi ng naging bato dito on the side of Gown Gaming. For me kasi, you need to kailangan rin maging maganda yung time Oo. ng dalawang team na ito kasi Gown Gaming needs to learn rin ng mga ganong strategy kasi once na kakasmon mo pa lang bato mo agad yung utility tas wala naman nangyayari, so walang purpose, wala ring gaanong timing to cover all the gap na pwedeng makita rin dito ng matches. Pero for now, 1 minute remaining para dito sa round na ito. 4-2 score. Titignan natin kung mananalo nga ba ang Gown Gaming for this round. Well, now, Gown Gaming, what they need to do, kailangan nila hanapin yung nag-iisang tao na nasa B pillar. Kaso nga lang, wala sila sa posisyon nila na yan para makahanap yan, no? So, baka mid-side, pwede nila pasukan, papunta ng B kung tama yung kanilang basa. Triple stack kasi yung mga membro ng matches dito sa A. At mukhang tama nga ang kanilang basa. Now, next fight, mangyayari dyan sa pillars. Importante yan! Hotel pala! As they were able to almost find one. Jefferson, oh! Muntik na! Hindi mo tumama pero buti na lang gamit ng kanyang pistol. Nahanap na din. 6 seconds. Kailangan ni Plant. Flashbangs. Natapon. Granada. Rifle. Too much to handle. Matt Jess na naman muli ang kukuha dito ng 5th round. Ang sakit sa ulo nangyari yun on the side of Gown Gaming. Isipin mo, Totoo. you have the upper hand na -1 yun na agad yung nagbabantay dun sa B-site. Nagsosolo lang siya, but unfortunately in terms of capitalizing the gap na meron or kung saan pwedeng pumunta ang side ng matches, hindi rin nila inaasahan na 3 pala na magmumula doon sa area na yun. Hindi na nga, and dito na nga papasok na mga member dito ng Gown Gaming. Kaso si MZ, nandyan nakabantay, na trade off na din kahit papano. Jeff Pranks, nice shot. Slowing, Hotel, gusto lumabas. Ayan na, papasok na. Ito yung mga Cebuanos, mga raging Cebuano. Ito yung signature style ng team na to. Patuloy-tuloy. Kaso nga lang, Rels, gusto nila tapusin ang momentum. For now, Granada, tinapon na din. Pero, wala pa din. Smokes, flashes, daming utility. At dahil dyan, mukhang gusto makipag-rotate itong mga dalawang member ng Gown Gaming papunta sa A-site. Napakahirap nito kasi hindi mo rin alam kung saan pupunta yung kalaban mo. And so far, Gown Gaming needs to go into the A site kasi yun yung pinakalibre so far. Pero mabilis lang din yung access point dito ni Frey and A7J. For now, saan nga ba yung pipiliin nila? Saan nga ba sila magko-commit? Parang mag-move forward na ata sila pero again, small steps lang ang pinoprovide nila. And so far, the side of matches, paano nila paplanuhan to with this retake? Okay. Mahirap tong retake na to pero it is doable. Okay. Nahanap lang isa. Jams, finding one, shutting down matches right in their tracks. A7J, pwede niya hanapin. Isa, nakita niya, alam niya yung lokasyon. Kaso, kahit alam niya, nadali pa din siya. Gown Gaming, buhay na buhay pa din. Sobrang buhay na buhay nila, alam na alam rin talaga nila paano kontrolin yung ganong klaseng laban. Right now, lahat ng kanilang mga utilities ay ginagamit na muli to block
of that vision na pwedeng meron ang side ng matches. This is gonna be the last round for this first half. Tama. Titignan natin kung Uy. mababago nga ba ulit yung timpla ng ating laban. And at this point, wala pang masyadong nababawi ang side ng Gaon Gaming dahil si MZ ngayon ang makakuha ng first blood sa kamay ni Jack Ban. Okay, Reds gamit ng kanyang AWM. Na-spot na din si Jason dun sa ilalim. Granada tinapon. Gusto lang daw niya mawala siya sa angulo na yon. Okay. Sa ilalim naman ngayon, Loy finding another one. Matt Jess. Nananalo sila sa kanilang aim duel sa 1v1s nila. Sila yung nananalo. Si Reds din nakahanap ng gamit ng kanyang pistol and Loy as well. Now it's down to the final member of Gaon Gaming, pero masyado siyang malakas. Ngayon, papunta na tayo dito sa side switch. On a 6-3 scoreline. Kagaya na nangyari sa map 2. Ang tanong ko, yung matches ba kaya nila magpanalo ng kahit 4 na round dito papunta sa side na to? Ayun yung biggest question of all. Pero yung B-side kasi papasukin ngayon dahan-dahan. Nandiyan na naman si Jason. Mukhang matitrade off agad. Wala man kahit anong second take-off. Pero nandun yung flash. With a good flash, mukhang etong si MJ makakuha ng mga pick-off on the side of matches. Spray ngayon, once again, creating a space para sa kanyang team. And now, the side of MJ, gagawa ng play. Katulad ni MJ, the Michael Jordan play. And there we go. Mission success para sa kanila. Takes this round, the 7-3 score. Okay, at least alam natin, hindi mauulit ano nangyari dun sa map 2. It is going to be a different story this time kasi last map, kahit isang round nung side switch, wala silang nakuha. Pero this time around, yung pinakaunang round ng side switch, nakuha nila. So, nag-iiba na siya sa kumpara mo sa previous performance na ginawa nila. Loy, umakyat, wala nahanap. 1-1-3 setup ang pinaggagawa dito ng MJ. Smoke grenade, tinapon. I think that denies LA. Pero di ako sure. Slowly but surely, I mean, the smoke should fall down by now. Pero hayaan mo muna yan. Okay. Ngayon, a sight ata ang nasa mata ng Matt Jess. Magandang basa to. Kasi nag-iisa lang ang nagdedepensa dito. Ilan ang kanyang makukuha itong si Jeff Ranks. Kasama niya pala si Jams. Patalon-talon. He's the spotter. And there's the trap. Ayan na. Flash So, grenade. steady. Andyan na yung mga flashes. Mukhang mabubulag yung mga nasa itaas. At yun yung aakyat dito sa QF area. Pero si Prey mukhang tutumba on the side of Jams. A7J ngayon. Tatry makakuha ng magandang trade-off. Pero unfortunately, ilan sa mga players ngayon on the side of GG. Hindi na makakabangon pa. Mukhang magiging GG. Etong round na ito. 7-3 score. There's gonna be a huge one for the side of MJ. Pero si Loy, mukhang hindi na kinaya pa yung potential fight on the side of Jefferson. But unfortunately, dun sa may likod, etong si Rels, nagpakitang gilas pa. Dahil dun sa 8-3 score ngayon, dalawang panalo na lang for this round. The side of MJ will move forward para makuha itong series na ito. Ibang-iba nga talaga ito sa map 2. It is a more dangerous sight to see, no? So it's almost time to get more than one. Kaso Jefferson nahulog na din. Yung kasama niya ni si Jason na sana dapat i-trade siya, nahulog na din. As Gaon Gaming trying to push back. Jack Bando may splash. Gamit ng kanyang pistol. Talaga to si Rels. Napakalupit, napakalakas. And now backing out. Puntang site. Tingnan natin. Kung tamang play ito, di nila namalayan na may tao na pala sa kanilang likod. Pangalan niya si Jams. 2-on-2. Slow, re-clear, wala, then nakita. Okay, Jeff Pranks though. Finding for another kill. Iwan na lang dito. 1v, 2-1v1, A7J gamit ng isang spray at yung pinakatamang posisyon ang magwawagi dyan. Papunta na tayo dito sa series point. Kala ko A7J or the rest of the squad ng Gaon Gaming, alam ko nasa sa A7J. But the microplay is that nalikuran pala
Kumbaga, inikutan muna, naging maganda yung buy time. Especially the side of Gown Gaming, 9-3 score, 1 round na lang, nananatiling buhay pa ang side ng Gown Gaming. Pero Matches, pwede nang tapusin to once they have the momentum and to have this advantage para makuha itong round na ito. For sure, pwede nilang makita agad ito si Jeprax dahil napakadaming utilities na gagamitin. Mukhang tumama yung flashes. A7J will fall down. And also, Jefferson with a 2K sa kanyang AWM. The pistol kill is there. Pero magkoconnect nga ba? Jackban naman sa may taas. Mukhang hindi ata tatama. Pero maganda yung 180 kill niya. Dahil Loy, once again, Loy versus Jason. Napakahirap to para kay Jason. Pero Loy, ito rin yung pinakakailangan niya. Siya pa ang Wow. manalo.